Bumalik na ang Diyosa! Meron ka po bang anumang storya mula sa lupa na ikikwento sa amin ngayon? Naku, oo, ngayon ikikwento ko ang tungkol sa pinakamagandang babae sa mundo. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Alice na nakatira kasama ang kanyang ina sa isang maliit na nayon. Ang kanyang ama ay namatay mula nang siya'y isinilang. Kinailangan ng biyudang ina at ng kanyang anak na gawin ang kanilang makakaya para magpatuloy. Ang kanyang ina ay talagang mahina, ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya na magtrabaho araw-araw kahit mahirap. Basta't kikita siya ng pera para mapalaki ang kanyang anak. Ang pagsusumikap sa mahabang panahon ay naging dahilan ng pagod at siya'y nagkasakit ng malubha. Labis na nag-alala si Alice, kaya nagpunta siya kung saan-saan upang humanap ng doktor para pagalingin ang kanyang ina. Ngunit lahat sila'y hindi ito nagawa. Hindi kayang makitang nasasaktan ng kanyang ina, patuloy na hinanap ni Alice ang doktor na makakapagpagaling sa kanyang ina. Naghihintay sa araw na mahahanap niya ito. Alice, kaawa-awang masunuring bata. Masakit sa aking puso na makita kang naghahanap ng doktor ng ganyan. Narinig ko ang mga tao na sinabi na sa malayong lambak na yun, mayroong isang mahiwagang bulaklak na maaaring gamutin ang anumang bagay at magpahaba ng buhay ng tao. Talaga po? Kung totoo po ito, gagalingan nanay ko. Maraming salamat po. Alis ako agad para hanapin ang bulaklak na yun. Napakahalaga talaga ng bulaklak na yun. Sa tingin ko ay magiging mahirap talaga ang daan. Kailangan mong maging maingat. Mag-iingat po akong mabuti. Huwag kayong mag-alala. Aalis na po ako. Pero pag pumunta ako dun, ang nanay ko... Natatakot ka ba na ang iyong inay kailangang maiwan sa bahay mag-isa, tama? Opo, may sakit ang nanay ko. Pero walang mag-aalaga sa kanya kapag umalis po ako. Huwag kang mag-alala. Ako at ang lahat ay magpapalitan sa pag-aalaga sa kanya. Makakasiguro ka sa iyong pag-alis. At ipangako mo sa akin na babalik ka dito ng ligtas. Tatandaan ko po. Maraming salamat. Nagpaalam si Alice sa punong nayon at umalis. Hindi pinansin ng lahat ng panganib sa daraanan. Si Alice ay nagpatuloy sa paglalakad ng napakabilis upang mahanap ang mahiwagang bulaklak sa lalong madaling panahon para mailigtas ang kanyang ina hanggang sa marating niya ang isang kagubatan. Nagulat talaga siya dahil ang lahat ng halaman dito ay nalanta. Tumapak siya sa lupa na puno ng tuyong dahon. Pagkaraan ng ilang hakbang, nakita niya ang higanteng matandang puno na gumagalaw. Tumalikod ito, nakita siya at nagalit. Anong ginagawa mo dito? Makasalanang tao! Pinudol mo ang lahat ng puno na naging sanhi ng pagkawala ng aming pinagkukunan ng tubig. Unti-unting namatay ang kagubatan na to at ngayon ay nangahas ka pa rin pumunta dito? Habang sinasabi ito, iniunat ng puno ang katawan nito para habulin at hulihin si Alice. Oh, aking Diyos! Pakiusap! Iligtas ang aking buhay! Hahanap ako ng paraan para mabawi ang pinagmumula ng tubig para sa kagubatan. At gagawin ko itong sariwa muli. Tandaan mo ang iyong sinabi. Kung hindi mo kaya, hindi kita papakawalan. Ang pinagmumula ng tubig sa ilalim ng lupa ay nasa lawa na yan. Dati maunlad ito, pero walang nakakaalam kung bakit natigil. Pwede kang pumunta dun para suriin. Sinunod ni Alice ang sinabi ng puno at pumunta sa maliit na lawa sa kagubatan. At nakita niya ang tuyo na lawa. Meron lamang mga tuyong dahon at sanga na itinapon ng mga tao dito. Nilinis niya ang mga dahon at mga sanga. Pagkatapos ay may natuklasan siyang maliit na butas na dinadaluyan ng tubig. Ang butas ay nahaharangan ng isang bato. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang bato palayo. At sa wakas ay nagawa niya ito. Agad na umagos ang tubig, dahilan para mawalan siya ng balanse. Sa sandaling iyon, lumitaw ang espiritu ng puno. At ginamit ang sanga nito upang iligtas siya at ilagay sa balikat nito. Maraming salamat dalaga. Binuhay mo muli ang buong kagubatan. At iniligtas kaming lahat. Patawad sa maling paghusga ko sa iyo kanina.
Wala yun. Kasalanan din naman namin. Natutuwa akong bumalik na ang gubat. Hahaha. Kundi dahil sa'yo, habang buhay na kaming lanta ng ganyan. Bakit ka pala pumunta dito? Sa tagal ko dito, wala akong nakikitang tao. Ang nanay ko ay may malubhang karamdaman. Papunta ako sa lambak upang kunin na mahiwagang bulaklak para iligtas siya. Diyos ko po, delikado talaga ang daan papunta sa lambak, dalaga. Gaano man ito kadelikado, gagawin kong lahat para sa aking ina. Napakamasunuri na bata. May regalo ko para sa'yo. Matapos magsalita ng punong spiritu, isang gintong dahon ang biglang nahulog sa kanyang kamay. Pagkatapos ay ipinakita nito sa kanya ang pintuang apoy patungo sa lambak ng bulaklak. Yan lang ang maitutulong ko sa'yo. Pagpalain ka at umaasa ako na ang aking regalo ay magiging kapaki-pakinabang sa'yo. Sa harap ng pintong apoy, hindi alam ni Alice ang gagawin. Sa tuwing balak niyang tumawid sa pinto, ang mainit na apoy ay nagpapaatras sa kanya sa sakit. Ngunit ang pagmamahal sa kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng lakas na gawin ito. Ngunit ang mga paso niya ay nagpabagsak sa kanya, kaya't hindi na siya nakapagpatuloy. Gayunpaman, ang gintong dahon na ibinigay sa kanya ng puno ay biglang lumiwanag. Isang liwanag ang bumalot kay Alice at pinagalingan lahat ng kanyang mga sugat. Matapos gumaling, masayang nagpatuloy si Alice. At nasa harap niya ang lambak na may nagniningning na mahiwagang bulaklak. Mabilis na lumapit si Alice sa mahiwagang bulaklak. Ngunit hinarangan siya ng munting espiritu ng bulaklak. Sino ka? Bakit ka pumunta dito? Hindi ako masama. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang hingi ng mahiwagang bulaklak para mailigtas ang nanay ko. Malubha ang sakit niya at hindi gumagaling. Huling pag-asa ko ang bulaklak. Napakamasunuri na dalaga. Ikaw din ang unang taon na lagpasan ng lahat ng hamon at nakarating dito. Sumasang-ayon kami at papayagan ka namin kunin ang bulaklak. Pero tandaan mo, lahat ay may limitasyon. Bawat talulot ng bulaklak na ito ay magpapahaba ng buhay ng nanay mo ng 1 taon lang. Diyos ko, 5 talulot lang? Ibig sabihin, mabubuhay lang ng 5 taon ng nanay ko? May iba pa bang paraan para pahabain ang buhay niya? Isa lang ang paraan para mapunit mo ang bawat talulot. Pero kailangan mo ipagpalit ang edad mo sa tuwing gagawin mo to. Tatanggapin mo ba? Oo, para sa nanay ko. Gagawin ko ang lahat. Hindi nag-isip, ginawa agad ito ni Alice. Sa tuwing pupunitin niya ang isang talulot, lalong kumukulubot ang balat niya. Pumuputi din ang buhok. Nang ang talulot ay umabot na sa gusto niya, si Alice ay naging mahinang matandang babae. Ngunit talagang masaya siya. Dahil alam niyang malapit ng maligtas ang kanyang ina. Matapos ipagpalit ang kanyang edad, si Alice ay humina ng humina. Sinubukan niya ang kanyang makakaya para makabalik sa bahay. Matapos ibigay ang bulaklak sa kanyang ina at makitang gumaling na siya, bumagsak si Alice. Sa sandaling iyon, lumipad ang bulaklak at naging isang diyosa. Alice! Aking masunurin at matapang na dalaga. Binaliwala mo ang lahat ng panganib at nalampasan ng pagsubok para sa iyong ina. Sinakripisyo mo pa ang buhay mo. Naantig talaga ako. Bibigyan kita ng munting regalo. Pagkatapos ay lumabas ang mahika. Binalot ng liwanag si Alice at bumalik siya sa pagiging dalaga tulad ng dati. Diyosa, salamat po! Maraming salamat! Ngumiti ang diyosa at lumipad palayo. Napakahigpit ng yakap ni Alice at ng kanyang ina. Mula sa sandaling iyon, sila ay magkasamang namuhay ng masaya at mapayapa magpakailanman.